Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nako, talagang umaatikabo na ngayon. Umpisa ng umuusok ang issue tungkol sa impeachment dahil marami na palang bumabaliktad na mga congressman at mga senador. Bumabaliktad na yung mga DDS na senador at congressman, bumabaliktad na dahil nakikita nila na dihado na yung kanilang manok. Alam nyo naman sa sugal ay doon talaga tayo pupusta sa mananalo. Alangan naman na pupusta tayo sa matalo, di ba? Kaya yung mga balimbing ay nagsalipatan na ngayon. Lumipat na sa administrasyon. Kaya ito ang isang magaling na commentator, si Mr. Llamas, political analyst ito, bisita ng Arangkada Balita. Atin na pakinggan ang kanyang magandang komento tungkol sa pangyayaring ito na impeachment ni VP Sara ay matutuloy na daw. Magandang gabi po, Sir Ronald. Magandang gabi, Nina at saka Jeff. Opo. Long time no see. Yes, long time. Pero we're so glad you're back. Tamang-tama po, pagkatapos po kanina ng unanimous vote, akala kasi nung iba, nako, eto na. Yung pala, pagbobotohan pa sa plenaryo. Ngayon, ibang usapan po yun, no? Sa tingin niyo po, may sapat na numero na ang mga kongresista para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Some people kasi think, yun, for sure na yan. Sure. Pero para kasi may mga, ano bang chismis po sa inyo na may mga bumabaliktad daw? Well, una, linawin natin na may dalawang importanteng botohan yung nangyari. Yung isa ay yung April 29, kung saan ay nagbotohan unanimously yung Justice Committee para i-approve na merong probable cause para magkaroon ng kaso for impeachment ni Vice President Sara. At yung nangyari today, ngayong May 4, na nagbotohan ang Justice Committee, unanimous again, 55-0, na finalize na nila yung kaso, articles of impeachment, at ito ay itatransmit na nila sa plenary. Ayun, so dalawang beses na pinagbutuhan ng Kongreso na palaging kontra kay hindi Para pagbotohan. Yun yung nangyari today. So sa May 11 ay magkakaroon na ng botohan tungkol dito sa impeachment. Na kung magkakaroon ng 1/3 ay ito ay aakyat na sa Senado. At sabi ni Senate President Soto, ito ay tatanggapin nila forthwith. Ibig sabihin, almost immediately. Unlike doon sa nangyari last year. Ngayon, tungkol sa tanong mo, may mga umaatras ba? Ay depende anong ibig sabihin ng umaatras. Dahil yung dalawang botohan sa Justice Committee na nandun yung halos lahat ng political parties sa Kongreso, ayun na. ang problema niyan ay minority na lang kasi ang DDS. Hindi sila magkakudita. Paano magkudita sila kukunti na nga lang sila Lalo na ngayon maraming bumabaliktad dahil nga sa nakikitang mga ebidensya ng AMLAC tsaka yung isang box na mga resibo galing ng BIR. Okay, balik tayo kay Ronald Llamas at Arangkada Balita. Kung magkakaroon ng 1/3 ay ito ay aakyat na sa Senado. At sabi ni Senate President Soto, ito ay tatanggapin nila forthwith. Ibig sabihin, almost immediately. Kagad. Unlike doon sa nangyari last year. Ngayon, tungkol sa tanong mo, may mga parang nakarma yung forthwith ni forthwith ni sino ba yung nag-ano yan? Yung ibang kahulugan si sinira nila yung kahulugan ng forthwith na kaagad-agad Iniba nila yung kahulugan. Kaya ngayon, ito yung instant karma. Babalik sa kanilang salitang forthwith, which is yan ay sinasabi yan ni Tito Soto, ni Tito Sen, na okay, submit nyo dito sa akin ang transcript at forthwith tayo. Kaya ito'y reckoning. Ito'y revenge ng mga congressman diyan sa Kongreso na pinakinggan ng Supreme Court noon. Okay, balik tayo sa balita. atras ba? Ay depende anong ibig sabihin ng umaatras. Dahil yung dalawang botohan sa Justice Committee
na nandun yung halos lahat ng political parties sa Kongreso ay unanimous ang botohan. Kaya hindi ko alam kung saan sila umaatras dahil wala pa namang nangyayaring botohan sa plenary, kaya wala pa silang aatrasan. Pero kung ang batayan natin ay yung Justice Committee kung saan represented almost all the political parties sa Congress, especially lahat ng malalaki, ay baka wala namang aatras dahil unanimous na ang botohan. At kung bibilangin yung 55-0 na botohan, 51 na lang ang kailangan para maabot yung at least 1/3. Mukhang hindi naman 1/3 yung kanilang hinahabol. Higher than 1/3. Pero yun nga, nung isang point natin ni partner, di ba sinabi mo, dapat overwhelming pa rin yung numbers para kasi para yung Doon sa evidence natin. sa tibay ng ebidensya at para na rin siyempre sa optics para pag nakita ng mga ating mga kababayan na oo nga talagang overwhelming. Tingin mo magiging overwhelming pa rin na sir yung magiging boto na para sa impeachment? Well, yes and no. Hindi siya kasi overwhelming siguro like last year na almost 160 yung bumoto eventually. 115 at 215 yung bumoto at transmit sa Senado. Pero eventually umabot ng 260 yung nag-affix ng kanilang signature. Mga humabol pa. Pero 215 yung naiakyat sa Senado at that time, nung botohan sa plenary. Ngayon, tingin ko ay hindi naman ganun kadami dahil una, malapit na yung 2028 election. Yung ibang mga kongresista, sinisigurado na hindi sila sa maling side ng maglalaban sa 2028 presidential election. Kaya, Ayun, so yan ang magaling dito kay Ronald Llamas eh. Alam niya ang tungkol sa eleksyon. Siyempre, kapag ikaw ay politiko, dapat magikinig ka muna kung anong partido ang malakas, di ba? Kay BP Sara ba o kay PBBM o kung saan yung merong malaking pera para igagastos sa kampanya mo, di ba? Mga kababayan. Kaya ang iba dito nanigurado eh. Sila, abstain. Hindi sila buboto sa isa, hindi rin sa isa, parang neutral. Yun ang ginawa ng iba eh. Pero kailangan talaga dito maninindigan ka para makita ng publiko kung sino talaga yung tama at sino mga kongreso at senador ang pumapanig kay BP Sara o kay PBBM. Okay, tapusin na natin ang balita. Hatid sa atin ng Arangkada Balita with Ronald Llamas. may mga naninigurado o mga sigurista. Ayun. Pero duda ako kung boboto sila against impeachment. Baka yung mga yan ay mag-a-absent. Or abstain. most mag-a-abstain. No? Abstain. Pero karamihan dyan baka magkasakit. Magkasakit at mag-absent or merong importanteng gawain. Ayun. So nasabi ko na nga ba, mag-abstain eh. Eh siyempre nanigurado, balimbing eh. Balimbing. Hindi niya ipahalata na doon sa kay Sara, doon sa kay PBBM. Parang neutral lang siya para wala siyang kontra. Diba? Pero kapag ganyan ka na balimbing ka, wala kang stand, ay mas masahol ka pa sa mabahong iti or tayo ng daga. Diba mga kababayan? Wala kang paninindigan eh. Tawag dyan walang bayag. Kaya dapat mayroong paninindigan kung anong side. Ganyan sa politika, hindi yung kahit saan ka na lamang, di ba? O kaya anong masasabi niyo dito mga kababayan tungkol sa balitang marami na daw ang lumipat na DDS congressman, DDS senador sa partido ni PBBM dahil kitang-kita na daw yung mga ebidensya. Well, pag-comment lang sa ating comment section, abangan natin pagdating ng eleksyon at pagdating ng impeachment nito kung ano talaga ang katotohanan. Alright, so magpaalam na. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli at maraming salamat sa bagong nag-subscribe. Sa ating mga followers, love you all.